Magandang hapon po ma'am. Ang aking tatalakay ngayon ay pinamagatang Huling Umaga ni Jose Rizal. Mga tauhan, Jose Rizal at Father Miguel Sadira Mata, Father Luis Bisa, Father Antonio Russell at Luis Tabiel D. Andret. Lugar ng pinangyarihan, Fort Santiago, Manila, Chapel ng Pitan, Buhod. Dito nagsimula ang kanyang huling araw noong Disyembre 29, 1896. Maaga pa lang ay binasa na sa kanya ang hatol ng kamatayan. Kahit napakasakit ng balita, nanatili siyang payapa at kalmado. Dumala sa kanya ang ilang pari tulad ni na Father Mata at Father Bisa. Ibinigay pa sa kanya ang estatwa ng Sacred Heart na ginawa niya noong estudyante pa siya sa Ateneo. Nakita rin ni Lt. Tabiel D. Andret ang kanyang abogado at nagpapasalamat si Rizal sa katapatan nito. Makikita natin dito na kahit malapit na ang kanyang kamatayan niya ay hindi nawala ang kabutihan at katahimikan ng loob ni Rizal. Ang aral na natutunan ko rito ay ang tunay na tapang ni Rizal kahit alam niyang kamatayan ang naghihintay sa kanya, pinili niyang maging kalmado at magpakita ng dignidad. Narealize ko na ang tunay na bayani ay hindi lang matapang sa laban kundi matatag sa puso at kalooban. Sunod naman ay ang paninilay at paalam ni Rizal. Mga tauhan, Jose Rizal, Father Federico Paura at Father Jose Belak, Father Bilacra at Father Balakwer, Father Santiago Matiac, Dunya Theodora Rizal at Trinidad Rizal, Father Bilacra at March. Lugar ng pinangyarihan ay Fort Santiago, Manila, Chapel ng Pitan, Buhod. Pinisita siya ng kanyang mga guro gaya ni Father Paura na minsang nagsabi sa kanya na mawawala ang ulo niya dahil sa no limit ang gere. Nagpunta rin si Vicente Balaguer at isang mamahayag na si Santiago Matiax. Pagdating ng tanghali, naiwan siyang mag-isa sa silda. Dito niya isinulat ang kanyang huling tula na pinamagatang Mi Ultimo Dios at liham para kay Blumentritt. Dumating ang kanyang ina at kapatid na si Trinidad. Humingi siya ng tawad sa kanyang ina at ibinigay kay Trinidad ang kalan na pinagtaguan niya ng tula. Dito natin makikita ang kanyang pagmamahal sa pamilya at ang bigat ng muling pamamaalam. Ang aral na natutunan ko naman dito ay ang kahalagaan ng pamilya ay pagpapatawad. Sa mga huling sandali ni Rizal, hindi galit ang nangingimbaw-baw sa kanya, kundi pagmamahal. Natutunan ko na kahit gaano kabigat ang sitwasyon, mahalaga ang pagninilay at ang pag-iwan ng mabuting alaala sa mga mahal natin sa buhay. Ngayon naman ay tumutok tayo sa huling gabi ni Rizal. Buhod. Dumating ang ilang panahuin tulad ni Don Selvino Lopez Tonyon at ang piskal na si Don Gaspar Sistanyo. Maayos siyang nakipag-usap sa kanila at nag-iwan ng magandang impresyon dahil sa kanyang talino at kahinanuan. Nagkaroon siya ng huling hapunan at sinabi niya kay Captain Dominguez na pinatawad na niya ang lahat ng kanyang kaaway, pati ang mga humatos sa kanya. May ibinigay na restriction letter si Father Balaguer, pero hindi ito nagustuhan ni Rizal dahil masyadong mahaba at hindi niya sariling salita. Makikita dito ang matatag na prinsipyo ni Rizal. Kahit sa huling gabi, hindi siya bumitaw sa paninindigan. Ang aral na tutunan ko rito ay ang lakas ng prinsipyo ni Rizal, hindi siya bumigay sa presyo.
kahit pa nasa harap na siya ng kamatayan. Narealize ko na mahalaga ang paninindigan sa tama at dapat hindi natin basta bitawan ang ating paniniwala. Dito naman tayo sa Huling Gabi ni Jose Rizal. Lugar ng pinangyarihan, Paul Santiago, Manila Chapel, Napitan. Buod. Buod. Dito natin masasaksihan ang huling sandali ni Rizal noong Disyembre 30, 1896. Maaga siyang nagmisa ng Rizal at tumanggap ng komunyon. Pagkatapos nito, nagpaalam siya kay Josephine Bracken at binigyan niya ito ng librong Limitation of Christ. Pagsapit ng 6:30 AM, nagsimula ang death march mula Fort Santiago papuntang Bagong Bayan. Nakaitim siyang kasuotan at nanatiling kalmado. Sinuri pa ng doktor ang puso niya at normal ito. Patunay na hindi siya natatakot sa kamatayan. At 7:03 AM, pinaril siya sa Bagong Bayan sa edad na 35 years old at iniwan niya ang bansang Pilipinas ng isang napakalakas na mensahe ng pag-asa, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang uling akda sa Mi Ultimo Diyos ay naging simbolo ng kanyang kabayanihan. Ang aking aral na natutunan ko mula sa bahaging ito ay ang sakripisyo at kabayanihan ni Rizal. Tinanggap niya ang kamatayan ng buong tapang para sa ikakabuti ng bayan. Naintindihan ko na minsan ang tunay na pagmamahal sa bansa ay nangangailangan ng tapang, sakripisyo at pagiging handang iangat ang iba higit sa sarili. Yun lang po at maraming salamat.